Siya ang binansagang The Quick sa NBA, ang small but terrible left-handed genius player noong 90s era. Kakaibang kalibre ang nilalaro nito mga idol, mapapahanga ka talaga sa kanyang angking bilis, mga malupitang mga assist at lalo na ang kanyang pambihirang basketball IQ sa kanyang paglalaro ng basketball. Hindi lang yan mga idol, dahil maliit man ang mamang ito ay kayang-kayang dumakdak nito. Well, bago nagkaroon ng Isaiah Thomas at Jalen Brunson sa NBA na may pagkakaparehas ang style ng paglalaro sa kanya, ay mayroon munang naglaro at nagpasiklab noong 90s era. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 6'1" point guard na binansagang The Quick sa NBA na si Nick Van Exel. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1993 NBA draft nang pumasok ang 6'1" point guard na si Nick Van Exel sa NBA. Siya ay nakasama noon sa second round bilang 37th overall pick na pinili ng koponan ng Los Angeles Lakers. Saktong-sakto ang pagkakapili sa kanya noon mga idol, dahil walang maayos na point guard noon ng Lakers sa mga panahon na yon, dahil nagkasakit at nag-anunsyo ng pagre-retiro sa taong 1991 noon si Magic Johnson. Kaya simula noon ay nawalan nga ng mahusay na point guard ang Lakers. Kaya kahit underrated man ito sa NBA draft ay pinwesto na agad siya noon bilang starting point guard ng koponan. Well, nakasama niya sa kanyang rookie season ang parehong big man na sila Sam Bowie at Blade Divac. Well, naging malaking parte nga agad si Van Exel noon sa Lakers. Umaverage siya sa kanyang rookie season ng 13.6 points per game at 5.8 assists per game. Kaya napabilang nga siya noon sa NBA All-Rookie second team. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang simula ay inalat naman sila at hindi nakapag-qualify ang Lakers sa playoffs dahil nag-record lang sila ng 33-49 win-loss record na pumwesto sa 9th seed. 1994-95 sa kanyang pangalawang season ay mas tumaas ang kanyang stats, sumangat sa 17 points per game at 8.3 assists per game ang kanyang inaambag sa koponan. Kaya nakapasok nga sila noon sa playoffs na pumwesto sa 5th seed sa West. Kaya sa kanyang pangalawang season nga lang sa liga ay nagkaroon na siya ng playoff appearance. Ngunit tinaubman nila ang Seattle Supersonics sa round 1. Pagdating naman ng semifinals ay hinarang sila ng San Antonio Spurs. 1995-96 season naman na mag-comeback si Magic Johnson sa Lakers bilang player. Naging coach din kasi siya ng koponan noong 1994. Ngunit nagbalik man siya ay hindi naman tinanggal pa sa starting lineup bilang point guard si Nick Van Exel. Nanatili na siyang starter dahil sa ganda na din ng kanyang pinapakitang performance sa koponan. Umaverage siya sa season ito ng 15 points and 7 assists per game. Maganda rin ang tinakbo ng kanilang regular season noon na nag-record ng 53-29 win-loss record na pumwesto sa 4th seed. Yun nga lang, pagdating ng post-season game, round 1 pa lang kontra Houston Rockets ay na-eliminate sila ng maaga nang makabanggaan nila ang koponan na pinamumunuan ni Hakeem Olajuwon. Ngunit sa sumunod na season lang mga idol, 1996-97 season, ay dito na nagkaroon ng malaking tsansa sana si Van Exel para sa kampyonato. Nawala man si Magic Johnson at Blade Divac noon sa koponan, pumalit naman ang dominanting big man na si Shaquille O'Neal at ang rookie noon na si Kobe Bryant. Mas lumabas ang pagiging playmaker sa season na ito ni Van Exel mga idol, dahil may dalawa siyang scorer na sasandalan. Umaverage pa rin naman siya ng 15.3 points per game at 8.5 assists per game. At noong March 5, 1997 versus Memphis Grizzlies nang makuha niya ang kanyang career high in assists in one game. Ito'y matapos siya magtala sa laro nilang yon kontra Grizzlies ng 8 points and 23 assists mga idol. Panalo sila sa laro nilang yon sa final score na 95-82. Well, naging maganda nga muli ang tinakbo ng kanilang regular season. Muli nilang nakuha ang pang-apat na pwesto sa West na nag-record ng 56-26 win-loss record. At pagdating ng playoffs, nang patawbi nila agad ang koponan ng Portland Trail Blazers sa round 1. Ngunit pagdating ng semis ay nakaharap nila ang naghahari noon sa West, ang koponan ng Utah Jazz. Ang tambalang Stockton at Malone. Sa kasamaang palad mga idol ay isang beses lang nakalasap ng panalo ang Lakers sa Jazz sa semis. Kaya muli silang nalaglag at bigo na naman si Van Exel para sa kampyonato. 1997-98 season ay ang huling season ni Van Exel sa koponan ng Lakers. Muling sumubok ang Lakers noon mga idol. Nakatay pa nila sa standing noon ng Sonics sa record na 61 wins and 21 losses. Pero muli namang naghari ang Utah Jazz sa West. Isa na namang magandang season ang naipamalas na sana dito ng Lakers mga idol. Syempre sa tulong pa rin yan ni Van Exel na umaverage pa din ng 14 points per game. Pero sa playoffs na ito mga idol ay umabot sila hanggang Western Conference Finals. Matapos nilang pataubin ng Portland sa round 1 at Seattle Supersonics naman sa semis. Ngunit muli nga lang silang hinarang ng Utah Jazz sa West Finals. Well, guess what mga idol? Dahil naubusan ng gasolina ang Lakers, winalis nga sila ng Jazz noon nang walang kahirap-hirap. Kaya muli na namang nabigo si Van Exel para sa kampyonato.
Sa 5 season na nailaro ni Van Exel sa koponan ng Lakers ay hindi siya pinalad na makakuha ng kampiyonato sa koponan kahit na nakasama pa niya ang duo na si Kobe at Shaq. Kaya 1998-99 season nang i-trade na nga siya ng Lakers papuntang Denver Nuggets kapalit ni Tony Batke at ang drop rights ng Nuggets para kay Tyronn Lue. Sa kanyang unang season sa Denver Nuggets mga idol ay binigyan agad ng pwesto si Van Exel sa koponan bilang starting point guard. Magandang performance pa naman din ang kanyang pinamalas sa Nuggets na umaverage siya sa kanyang unang season ng 16.5 points per game at 7.4 assists per game. Yun nga lang mga idol, kung sa Lakers ay may nasasandalan siyang Shaq and Kobe, sa Denver Nuggets ay wala siyang nakakasamang kumamada sa opensa kaya hindi nga sila nakapag-qualify noon sa playoffs. Actually mga idol, hindi lang sa unang season niya nalasap ang walang appearance sa playoffs dahil sa 4 na season niyang naglaro sa koponan ng Denver Nuggets ay hindi sila nakakatawid sa playoffs. Sa 4 na season niya sa Denver ay nag-iwan siya dito ng magandang stats na umaverage ng 18 points per game at 8.4 assists per game. Actually mga idol, sa kanyang huling season sa Denver Nuggets nang makuha pa niya ang kanyang career high in points in one game. Ito ay noong November 1, 2001 kontra Milwaukee Bucks. Ito'y matapos siyang pumuntos ng 44 points sa laro nilang yon. Kaya sa kanyang huling season sa Denver ay umabot pa sa 21.4 points per game ang kanyang scoring stats. Pero hindi nga lang talaga siya nakatadhana na makakuha ng kampiyonato sa koponan na ito dahil na rin sa hina ng roster ng Denver Nuggets noon. February 21, 2002 nang i-trade na nga siya ng Denver Nuggets papuntang Dallas Mavericks. Well dito sa Dallas mga idol nilagay na siya sa second unit ng koponan. Ngunit ganun pa man ay ginamit ang pagkakataon na ito ni Van Exel para maging epektibo sa kanyang scoring abilities. Lalo na sa 3-point area. Umaverage pa din siya noon ng 12.5 points per game during 2002-2003 season. At umabot pa ito sa 20 points per game sa kanilang playoff run. Naging priority pa siya sa opensa ng Game 2 at Game 3 sa semis ng playoffs kontra Sacramento Kings matapos siyang magtalanon sa Game 2 ng 36 points at 40 points sa Game 3. Tinalo nila noon ang Sacramento Kings at isa din sana ito sa pagkakataon ni Van Exel para sa kampiyonato mga idol dahil lumabot ang Dallas noon sa West Finals. Yun nga lang mga idol ay tinalo nga sila noon ng San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. 2003-2004 season naman nang matrade na naman siya sa Golden State Warriors. Ngunit 39 games lang ang nailaro niya dito, averaging 12.6 points per game. Hindi rin siya nagtagal sa Warriors mga idol dahil sa sumunod na season lang nang i-trade naman siya papuntang Portland Trail Blazers. Well, umaverage pa naman siya ng 11 points per game sa Portland pero hindi na katulad ng kanyang dating laruan na nawalan ng explosiveness sa court. Kaya winave nga siya noon ng Portland. 2005-2006 season ay ang huling season ni Nick Van Exel sa NBA. Nakapirma pa siya sa koponan ng San Antonio Spurs mga idol at dito ay bumagsak na sa 5 points per game ang kanyang ambag sa koponan. At hanggang sa kanyang huling season mga idol ay talagang maalat si Van Exel para sa kampiyonato. Well, sa kanyang 13th season sa koponan ay hindi nga pinalad si Nick Van Exel na makaranas ng kampiyonato sa kanyang karera. At sa edad niyang 34 years old ay tuluyan na nga nagretiro sa liga ng NBA si Nick Van Exel. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Nick Van Exel sa NBA?